Bibles to the book of 3rd John. Okay, usara na ka chapter diha. So 3rd John, and we will be focusing our attention sa atong pagtuon karon diri sa verses 1 to 8. Og atong basahon apil ang verse 13 sa maong passage. Okay. Verse 11. Okay, so I will be reading this. Just follow me with your eyes as you are in there. Nanabata diha karon? Okay, amen. Okay, verse 1 says, "The elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to strangers, which have borne witness of thy charity before the church, whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well. Because that for his name's sake they went forth, taking nothing of the Gentiles. We therefore ought to receive such that we might be fellow helpers to the truth." Muambak tayo sa verse 11, and let's read this together. "Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God, but he that doeth evil hath not seen God." Okay, let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word that we are to ponder this time, O God, sa aning at Sunday school time. Give us the wisdom that we need, O Lord. And even as I delivered this message from your word, O God, hide me on your cross. In Jesus' name I pray. Amen. Please be seated. Okay, so kung ato makita ang overview sa aning maong book on the 3rd John, so naghisgot ni about sa usa ka, actually sa tulo ka mga tawo nga gisgotan diri, and of course sa maong writer. So si the elder, which is the Apostle John, he encouraged Gaius to be a godly leader. So para sa iyang pagka-godly leader, maga-continue siya to do ug unsay maayo by mag-provide siya og support even sa mga nag-travel nga mga missionary sa iyang simbahan. Even si John naghangyo, he urged Gaius to do so in spite of the opposition to John and the missionaries. Kay ani nga tayo magud gasulat si John sa kang Gaius, okay, og naa say mga missionaries nga nag-adha sa mga church, og naay mga opposition and by the name of Diotrephes. So matawag ni nato siya og a leader notorious for his dili sa ingon nga mga krimen nga makita nimo nga ang usa ka tawo mahimo nga piniriso, but kani nga pagka-notorious niya nga leader is because of his selfishness. So sa iyang pagka-selfish, puro ra ang iyang kaugalingon maoy gipalabi. Okay, sa ani nga pagtuon karon atong gitaytolan kini og contrasting leaders. So naay leaders diri sa mga churches nga ato nga mga ihisguton ang pagpatunan og how we contrast the good one to that of that bad leader. So ang ato nga makuan diri nga focus diri is kato nga mga godly leaders gi-characterize sila ang iyang pagka-godly leader diha sa gugma, o instead of selfishness, it is characterized by selflessness. Okay, so ato nga kuan diri nga usaon sa ato mismo nga kaugalingon, we are some sort of a leader sa a certain area. It might be sa imuhang panimalay, sa imuhang trabahuan, or even sa in how you deal with your daily walk with God o sa imong kagalingon mismo. So atong hisgutan diri sa mao nga kuan ang una diri sa atong paghisgutan og ang sa kinabuhi ni Gaius sa iyang pagka-hospitable, the hospitality of Gaius.
So nagsugod diri ang mao nga passage sa usa ka gitawag nato og greeting sa mao nga magsusulat sa gasulat ngadto sa iyahang gisulatan. Ang gitawag diri sa mao nga nagsulat diri is just the elder, no? The elder usa ka og sa ato apan ng binisaya nga translation ang ansyano. Okay. So murag ang uban ng tawag na to saan na siya tigulang naman na or sa ang uban may another way of saying that is kaning mga ansyano na ansyano mga the elder mga naguna na sa Ginoo na ana sa buluhaton sa Ginoo so far as we can remember nagpanglihok na o naana sa buluhaton sa Ginoo. In fact lead na sa katawan sa Ginoo even sa some pastors or missionaries diha sa buluhaton sa Ginoo. Okay, the elder which is the author John unto the well-beloved Gaius. So, gi-address ni sa kang Gaius, whom I love, as the writer said, whom I love in the truth. So, wala naman kung nakay mga to, di ba, nakita na kay sulatan, to someone, di ba, usually ato man ang nganlan ang mao nga atong gisulatan o kinsa na siya. Ngon tagkang adto ni kang to pastor, say Pastor Ray, or to somebody nga sulatan or ato sa imuhang i-address nimo sa imuhang anak or sa imuhang mga empleyado. So mingon ka to Chanron, dito na ang ngalan pa imong isulti. But if it is some sort of medyo special na siya nga tao or there is parang naakay something makita nga mas maayo ana nga di gini mo makalimtan, so imo na ang i-address somebody nga naapay pakapin. So in this case, the elder or the writer says unto the well-beloved. Okay, well-beloved. So if you notice kaning word nga beloved diri actually gi-mention ni diri sa ato lang gani nga passage katulo, no? Sa diha sa verse 2, 5 og 11. So naghisgot siya og beloved. So beloved. Okay, when it says in verse 2 beloved, so hinigugma. So naay attachment personally ngadto sa mao nga tawo nga iya nga gisulatan. So well beloved in this case or sa mao nga greeting or salutation nato sa aning passage of the scripture. Okay, so sa aning kawan si Apostle Paul nagasulat sa mao nga letter to Gaius to encourage him to show hospitality. Even to Demetrius, mao nga nagcarry aning mga sulat, and to other traveling missionaries nga gipadala ni John sa mao nga author. So actually kaninga mao nga kaninga mga chapter sa 3rd John and even sa previous nato nga gitun-an last Sunday diri sa atong Sunday school nga 2nd John, kaning duha nag-focus on the treatment to be given by the local church ngadto sa mga teachers or sa mga nagapanganha nga mga missionaries. So while ang 2nd John sa 2nd John makita nato no nga last time nga ang apostle naga-warn no naga-warning sa mga church not to extend hospitality asa man ngadto sa mga false teachers. So murag dili dapat abi-abihon tong mga false teachers nga mga anha diha sa church. In that passage, in that 2nd John, mao ni yang focus, but in here sa atong bagatun-an, dili ni nag-focus sa not to extend hospitality to false teachers, but rather didto sa mga tinuod nga magtutudlo, mga missionaries. So he emphasized providing assistance to fellow believers who are sent out as traveling missionaries. So from salamat sa atong iglesia kay from time to time naatay mga missionaries ang mag-anhi diri, especially kung naay time during sa conference in which ang mga missionaries from approved by the ABC or the Asian Baptist Clearinghouse mag-anhi diri to make some deputation, right? So with that mag-anhi sila diri, mag-travel sila to share their burden for the work, especially dito sa gawas, to how they love the work
dito sa gawas to win souls for the Lord. And in this case, mao ni ang emphasis sa atong 3 John, how can the church provide assistance para sa mga mga missionaries, traveling missionaries, foreign missionaries, and even mga local missionaries. O kang uban kanila karon naa sa atong church to attend sa ato ang graduation onyang hapon. Okay, so kani nga mao nga book, no? Murag the book, there are 66 books in the Bible. Ang nato makita mo ra ni book nga pinaka nipis. O magkaingon lang ka imong tan-awon sa imong Bible, kung hinaan sa ako nga Bible, makita nako nga wala ra sa kabot o mga 1/4 sa ani, pero it is still one of the books of the 66 books of the Bible. But at least one of actually gitawag nato pinaka shortest aside from parang second to or diri kay second John makita nato mas mubo pa gyud ni kaysa aning 3 John. Okay, so actually 3 John is both a personal and an authoritative letter. So ang iyahang sa author nga lawom nga paghigalaay o deep friendship o iyahang warm nga affection, makita nato nga nasulod sa mao nga letter. So sa 3 John kani nga book usab 3 John is also an official letter from the one of the apostles himself, no? Si John nga gisulat niya ngadto kang Gaius, no? The content is to be shared with the rest of the congregation. Basig mo ingon ta ni ba, ay kang Gaius man din na wa man tay labot. Okay, so but this is for each and every one of us. Mao ni nga parte ni sa ato nga pagtun-an. Okay, so kung imong magkuan sa mao nga verse nga sa salutation ni John, okay, makita nato nga si Gaius is an influential person. He was an influential person diha sa iyahang church. Okay, so si John nagasulat kaniya sa Acidas indicates that Gaius occupied a position of responsibility and leadership in that local church. Mamagadi makuha nato kung magbasa diri ang na letter for us from our missionaries abroad. Sa basahon nato diri mayong madunggan nato ang address, Dear Pastor and Church, no? So usually gi-address na sa the pastor of the church, and of course gi-appeal na ang church mismo. So written for unto Gaius, to be shared sa kang Gaius, and even for the rest of the congregation. So appeal ni sa ato mismo, kita mismo appeal sa mao nga sulat og angay nato malate matun-an ani nga mao nga gisulat diri. Okay, so being an influential person, which John mao ato makita diri, so John would not write a letter so outspoken about Diotrephes to anyone but a church leader. Okay, so isa sa mga later nga ato makita nato diri nga gisgutan is that of si Diotrephes. Pero karon nagpo-focus ta sa kinabuhi ni or sa person by the name of Gaius. Okay. Okay, so si Apostle John, maklaro nato diri of his address, being he addressed him as well beloved. So Apostle John, makita nato that he loved Gaius even in the truth, which is a genuine love in accord with God's truth. Now, sa ato nga pagtuon diri, unsay may ato makita na imo bang gihunaw-una nga do you think you would have taken time to write a letter if he didn't actually love God's people sa ani nga sitwasyon? Pero ato makita nga si John mismo nga nagsulat sa mga letter, he cared enough about the problems of his readers to write them. His efforts show his love. Then we often say we love people but then ignore them. Pwede man na usahay mo yung gihigugma ko pero wala ganita nagtagad sa mao nga mga katao nga ato nga gihigugma. So particularly when they were going through a difficult time. So true love is seen in our actions. So after all, love is
an action word. Okay, so this is the first thing that makita, the salutation, ang greeting sa maong writer ngadto sa iyang gisulatan, which is the leader of the church, of that church nga gisulatan. Then the next is nga atong hisgutan diri is the phrase walking in the truth. Ato na makita sa verses 2 to 4. Og ato nga gibasa ganiha in those verses, "Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth." Sa pagiyang giingon diha, "I have no greater joy than to hear that my children walk in truth." So the second point kato makita diri is walking in the truth. Okay, of course si John mismo, the writer, followed the examples of Christ. Nga unsa man si Kristo, Christ was concerned about the physical well-being of others. Manang makita na ito mga usay ato tang igrita sa mo ato ang pastor once nga mo visit or makastorya tanila, and even some of kuan sa mga elders minsan nga, kumusta man imuhang, kumusta na, or kumusta imuhang kahimtang, no, or ang imuhang panlawas, di ba, in that case. Then ato magkuan diri nga si Jesus mismo is concerned sa atong pagkakita or sa the physical well-being of others. Then that is not only so, but as well as that of their spiritual being. So unsa yang giingon sa verse 2, "I wish above all things." Usually maragusan ni sa mga madungga nato nga, or ako mismo nakadungog ko ani nga mao nga pang greet even sa some Christians, minsan nga, "I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth." So without a doubt, makita nato nga si John mismo nakakita kang Gaius nga sa iyang pag-alagad sa Ginoo, nagapadayon siya how he was committed. Kay ingon siya, "Even as thy soul prospereth," meaning ang iyang kalag nagaprosper diha sa pagpangalagad sa Ginoo o sa iyang kinabuhi, no? Diha sa Ginoo. Now, nagprosper siya spiritually, then iya po nga wish nga unta pod physically. So wa man pod gi-mention diri nga gasakit si Gaius, no? Dayon og ato po makita nga di man pod sa tanang panahon nga gusto nga kita maayo ang panlawas, tama? At even sa case o sa kinabuhi ni Paul na siya gitawag og thorn in the flesh, nga iya nga gibisich or iyang gihangyo ang Ginoo, "Ginoo, take this away from me," kani nga thorn in the flesh, and he beseeched the Lord thrice, di ba? Nga kwao ni, but even then makita nato sa later portion ingon ang Ginoo, "My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness." And even si Paul siya, "With that, na naman ko'y thorn in the flesh, so most gladly will I rather glory in my infirmities." O nga naman kung saan ang glory, mura bag magpahinambog ka sa imuhang pagka-weak, sa imuhang thorn in the flesh. Angay ba na ipanginambog? Usually yung panginambog na to, "Wow, congratulations, akong anak nag-top." Mao gyud ato ang concern, no? Akong anak successful naka-pass sa bar exam or board exam. Mahimo may makita maingon dai nang say maka-contest base mo ako gyud ning ipa maraginana ba? Proud you ko ani, dinana dayon. So maraginana. So pero unsa man sa kang Paul siya, "Most gladly will I rather glory," magpasigarbo, "glory in my infirmities," sa iyang weaknesses, sa iyang thorn in the flesh. Unsa iyang rason? "That the power of God may rest upon me." So it is in that case nga, how can you experience God's power kung di nimo ma-acknowledge nga di mo gikinahanglan? Di ba? So nganong nanindot lagi ka, successful lagi ka, "Ay kay tungod man guni sa akong pagka unsa pa imo nga ipanghinambog sa akong pagka." Di ba? So mura ginaana ang imo, but not in the case sa kang Paul. And sa balik ta sa kang Gaius, insya, "Even as thy soul prospereth," nga ikaw unta bilang alagad sa Ginoo, you are in good health. Salamat sa Ginoo na ata karon
No, siguro ang uban murag naapay gipangbati nga halos dili kaabot diri, pero salamat sa Ginoo kay nakaabot ta para sa pagsimba sa Ginoo diya sa espiritu sa kamatuoran, makapamati sa iyaha nga pulong usa na kadaugan nga naata diri, ma-encourage, maka-continue sa papangalagad, ma-ignite ang kanang gitawag nato og fire nga nasa atua sa pagpangalagad sa Ginoo. So even as thy soul prospereth, no, so that thou mayest prosper, so successful ka and be in health. So he was the writer is concerned even for the whereabout or sa physical well-being sa maong iyahang gisulatan nga mao si Gaius. Okay. So John, sa ato makita po diri nga si John mismo nakadawat og mga positive report bahay tungod sa kang Gaius. So unsa may iyang kon. So iyaning nahibal iya nga nadunggan ang mao nga gibuhat nga maayo ni Gaius gikan sa mga Kristohanon nga nagvisit sa iya nga church. Siguro ay mga missionaries, foreign missionaries so to speak, nga nag-anha nila din nakita nila how Gaius show hospitality ngadto sa ila. How Gaius and the church show their support ngadto sa mga missionaries or foreign missionaries sa atong panahon o mga local missionaries nga naga-anha sa ilaha. O klaro na o nakita nato diri nga klaro sa atong nga gibasa, no? For I rejoiced greatly in verse 3 when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. So meaning ang kinabuhi ni Gaius nagasubay sa iyang pagkinabuhi as Kristohanon diha sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo ug visible na even abot sa kang John, even nga wala siya ka adto dito magasulat siya kay na overheard siya. Ang report nga iyang nadawat were all positive reports, no, that Gaius was walking in the truth. So sa kamatuoran siya nagalakaw. Okay, so mga kanin nga mga comments or iyang nga nag-describe sa his lifestyle which is evidence to these Christian brothers nga nag-visit sa iya. So makita nato that Gaius walk in love as well as in the truth. Asam na nga he walk in love in verse 6 and kani sa verse 4 that he was walking as well in the truth. So kita mga Christians makakakuha nato, Christians really cannot walk in one without the other. So pwede siguro sa mga dili Kristohano, no, pwede siguro sila just walking in love but not in the truth. But for us Christians, we need to walk both in love and in truth. So makita nato nga si John iha nga dawat, no, nga ang John cannot receive greater news than that his children are living in the truth. So actually in this case makita nato nga si Gaius iyang tawag siya nga as one of his children, which refers to those whom he has led to Christ. Sa iyang nga na soul win or nadala diha sa Ginoo. According to 1 Corinthians 4:14-15, nga mag-mention siya that whom he begotten through the gospel. So, murag iyang himo nga anak or usa sa iyang mga anak through the gospel, being John was the one who brought Gaius to the Lord, as you can see in this particular passage. Now, kung unsa ito makita din, unsa man ay the difference between believing the truth and walking the truth, because we are talking about walking in the truth. So, yung tag-believe in the truth. So, once we accept Jesus Christ as our Savior, that's one of the truths and the best truth that we ever kanang atong dawaton nga si Jesus Christ is the one who saves us. Because He is our Savior, mao na ato siya nga gidawat isip ato nga person ang manluluwas sa atong kinabuhi. And that is one of the truths. Now, how can one walk in the truth? So in this case, if we are to differentiate believing and that of walking, so believing God's truth is to acknowledge with one's mind that the truth is so. Mao gina kamatuoran. After all, Jesus is the way, the truth,
and the life. No man cometh unto the Father but by me. Okay, according to Jesus Christ in John 14:6. So, on the other hand, walking in the truth is to apply God's word through one's life. Oh, unsa to ang believing in the truth? Gi-acknowledge nimo nga kamatuoran mao na. Unsa man ang walking in the truth? I-apply nato. Unsa atong gituan, i-apply nato ang kamatuoran, God's truth diri sa ato nga kinabuhi. So there's a difference of knowing and that of applying what you have known. Diba? And that is what we called also as wisdom. So it is to act on the truth and to let the truth direct one's life. Okay? So mao na atong makita nga mao nga diferensya. Now, if we are to continue, okay, so believers walk in the truth when they apply God's truth. Asa man na i-apply silang kinabuhi sa ilahang behavior. Oh. So makita na sa ilang karakter. So niyang hapon makita na to even sa ato mga Bible school students nga i-acknowledge sila sa ilang karakter sa ilang karakter nga ilang gipakita nga although bisag walay nakakita ilang gibuhat, they will be acknowledged sa ilang how they apply the truth in their lives through acknowledging some of the characters nga naa sa ilaha. Okay, so si Gaius mismo is a model for us aning walking in the truth. Kay nga naman, iyahang gi-integrate ang truth sa iyahang kinabuhi. So, kumingon ta nga iyang naaba dili mo tawag na to compartmentalize nga murag na room diri na apoy room diri na adiha. So dili gitawag nato nga sa iyang beliefs. Mao ni ang sa iyang beliefs. So he was walking the truth. Pero sa iyang occupation, Lunes naman padung sa Friday sa iyang business or sa iyang pag-duty, medyo nawala na ang walking in the truth. Or sa ihabang family, medyo wa na siya nag-provide o ganang mga sa food para sa iyang family as the breadwinner or as the head of sa iyang family. No, mao dala siyang pamilya. So dili gitawag nato nga maayo ka, you are walking in the truth of this part, or siguro you are more concerned sa imong family or sa imong beliefs but not on your murabag mao na gitawag nato compartmentalized. Kini okay walking in the truth, diri walking in the truth, pero diri medyo murag hapit na kad walk in the truth. So that should not be supposedly. So in this case, sa kinabuhi ni Gaius, it is not the case. No? It was not the case. So all areas sa iyang life are integrated together into a single commitment to follow God's truth. Asaman in practice. How he applied it in his life. So, kung mo hisgot mang kaser o compartmentalize. So why must a leader in particular not compartmentalize his or her life? Anong dapat dili man hinaana? So, ang usa ka leader is to be an example, no? And such a leader will eventually be revealed for his or her true nature. Maingon ang mao nga leader or ang mao nga preacher mo sulti og mao ni pero mo reveal ginag-unsa iya nga gibuhat sa iya gikan sa iya, no? So ma-reveal ang kamatuoran. So because that walking speaks more than the talking, di ba? So kung even sa mga how you treat your mga imong mga anak, kaniha mo ni buhaton o kani dili ka ani mo buhat, pero sa iya pag dili ka na buhat din siya gamay pa, nya nga ingong di ka magubog-ubog ha. Gamay pa man pagkadako silingan namo di siligan kita nako murag inisente ang naong sa bata pero pagkadako gyud niya misunod yun siya papa naghubog-hubog hinaana ba nga case. So the walking speaks more than the talking in that sense. Now so dirita mo end sa kaninga portion sa the last part. Salutation, walking in the truth, and even the case of Gaius supporting missionaries. As makita na to diri sa verse, there is a verses 5 to 8. And let me read this again. Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to the strangers.
Oh, so unsa man ang gibuhat, faithful siya sa iyang pagbuhat. Unsa may naani mo nga imo nga gibuhat karon sa pag-alagad sa Ginoo. Are you doing it faithfully? Are you applying the truth with what you are doing for God's glory? Are you doing that faithfully? So dili sa imuharbang kaila at dira ko permi sa akong mga barkada sa among akong ka-work sa mga friends nako, I feel at home. So di harba ka mag-show sa imuhang pagka-faithful or sa imuhang pagkamaayo. What about sa mga strangers? Especially if there are some missionaries coming in our church, and how we treat them. Do we treat them with hospitality? Okay. Then verse 6, we have borne witness of thy charity because before the church. So, marabag klaro kayo, halata kayo. Unsa may halata? Dili maayong buhat. Pero ang halata is ang iyahang gugma. Which have borne witness of thy charity before the church, whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well. So then verse 7, because that for his name's sake they went forth, taking nothing of the Gentiles. So in this case, ahaman da imang kuan mga og support ang atong mga local missionaries or foreign missionaries nga nagsugod og bulahaton outside sa ato nga or being sent, no, or nga atong nga nagpangalagad sila. Alangan naman po sa mga hintil, no? So I remember when I was still katong na ako sa akong time nga nag-field trip me sa akong 5th year sa ako ang or summer before 5th year sa akong kurso nga dito sa somewhere dito sa Visayas. Sa usa ka bus nga mong gisakyan na ay nagwali, babae pagiday niya yung pagwali, something naman to, murag ako Christian naman ko ato kung ahaman adto ang mao nga kamatuoran. No? How about the winning the lost for the Lord? Brag di makita pero we'd like to ask for your prayers and support dahil na ay buyot. No? Kahatag parbagi ko ato kay na-impress ko sa maong kuan, maong nga kuan pa ana ba. So hinaana pero dili man na mo ilahang dapat pangayuan og support og prayers, di ba? We have even the recent si Ma'am Jo, the other day she was asking for our prayers and support. Oh, that is a financial support from the church. So mao na nga good to know nga later na pud unya magahatag ta sa atong faith promise offering. Amen. Support sa atong mga local or foreign missionaries. Kay gikinahanglan na nila ang ato nga suporta. So need to support the missionaries nga sa ilaha nga pagpadayon sa mao nga mga buluhaton. So I think wala na tay igo nga time to continue. So ato ning padayonon next. So we are still on the case sa kinabuhi ni Gaius who was a good leader. Then ato po din i-contrast dayon ato man tagag difference sa kani nga bad leader nga gi-mention diri who is Diotrephes, Demetrius, okay, and even the case sa katong kang Diotrephes nga gisend ni John, Apostle John ngadto sa mao nga church. Okay, so let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this time that we have studied the life of Gaius as mentioned by Apostle John in his letter. Salamat Ginoo kay namin makatunan and help us to apply this in our lives. Bless us. We continue with our church service today for your glory and honor in Jesus' name. Amen. Let's have a